Sabi ng mga matatanda, noon daw ay hindi pa halimaw ang buwaya. Isa raw itong tao, isang taong minsang pinagkatiwalaan ng kanyang bayan, ngunit kalaunan ay nilamon ng kasakiman at kapangyarihan. Sa tabi ng isang malawak at masaganang ilog, may isang baryong kilala sa katahimikan at pagkakaisa. Ang mga tao roon ay nagtutulungan. Kapag may masaganang huli ng isda, naghahati-hati sila. Kapag may aning palay, walang nagugutom dahil lahat ay marunong magbahagi. At sa baryong iyon nakatira si Maruk, isang matangkad at mahusay magsalitang lalaki na kalaunan ay naging dato ng kanilang lugar. Noong una, mahal na mahal siya ng mga tao. Si Maruk ang dapat mamuno. Matapang siya at matalino. Sabi ng mga mangingisda. Oh, marunong siyang makinig. Dagdag naman ng matatanda. Sa unang mga buwan ng kanyang pamumuno, naging maayos ang baryo. Madalas niyang ikutin ang mga kabahayan at tanungin ang mga tao tungkol sa kanilang kalagayan. Kumusta ang inyong ani? Nakangiti niyang tanong. Mabuti po, Datu. Sagot ng mga magsasaka. Kailangan nating magtulungan. Sabi pa niya noon. Kapag masagana ang baryo, masagana tayong lahat. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nagbago si Maruk. Nagsimula iyon nang makita niya kung gaano karaming tao ang sumusunod sa kanyang salita. Kapag nag-utos siya, agad sumusunod ang lahat. Kapag nagalit siya, natatakot ang buong baryo. At doon nagsimulang lumaki ang kanyang ulo. Bakit ko hahayaang pare-pareho tayo? Minsan niyang bulong sa sarili habang nakatingin sa ilog. Kung ako naman ang pinuno, Kinabukasan, nagpatawag siya ng pagpupulong. simula ng ngayon, Malakas niyang sabi habang nakaupo sa gitna ng baryo. lahat ng mangingisda ay kailangang magbigay ng kalahati ng kanilang huli sa akin. Nagkatinginan ang mga tao. Kalahati po? Mahinang tanong ng isang matandang mangingisda. Datu, paano po ang aming pamilya? Nanlamig ang tingin ni Maruk. Ayaw mo bang sumunod? Malamig niyang tanong. Hindi po. Nanginginig na sagot ng matanda. Kung ganon, Sabi ni Maruk habang nakatayo. gawin ninyo ang iniuutos ko. Walang nagawa ang mga tao kundi sumunod. Lumipas ang mga linggo at lalo pang naging sakim si Maruk. Hindi na siya nakontento sa isda. Pati palay, gulay at maging tubig mula sa ilog ay pinabayaran niya. Datu, Sabi minsan ng isang ina habang yakap ang kanyang anak, wala na po kaming maipapakain. ngunit tinalikuran lamang siya ni Maruk. Kasalanan ninyo kung bakit kayo mahirap. Malamig niyang sagot. Unti-unting naghirap ang baryo. Ang mga bata ay nagutom. Ang mga mangingisda ay natakot pumalaot. At ang dating masayang baryo ay napuno ng katahimikan. Isang gabi, habang nakaupo si Maruk sa kanyang malaking bahay, may narinig siyang mahinang katok. Tok, tok, tok. Sinong naroon? Sigaw niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang matandang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng lumang damit at may hawak na tungkod. Kilala kita. Sabi ni Maruk. Ikaw ang matandang nakatira malapit sa ilog. Tahimik lang ang matanda habang nakatingin sa kanya. Bakit ka na parito? Huminga ng malalim ang matanda. Datu Maruk, Sabi nito. ang ilog ay biyaya, hindi ito pag-aari ng iisang tao. Napangisi si Maruk. At sino ang nagsabi niyan? Ang kalikasan mismo. Sagot ng matanda. Kapag ang isang tao ay nilamo ng kasakiman, may kapalit iyon. Tumawa si Maruk ng malakas. Kapalit? Sabi niya habang lumalapit. Ako ang pinakamakapangyarihan dito. Walang makakapigil sa akin. Tinitigan lamang siya ng matanda. Mag-ingat ka. Mahina nitong sabi. Ang pusong mabangis ay unti-unting nagiging halimaw.
Pagkatapos noon, umalis ang matanda. Ngunit kinagabihan, hindi makatulog si Maruk. Pakiramdam niya ay sobrang init ng kanyang katawan. Tubig. Bulong niya habang humihingal. Nang tumingin siya sa kanyang mga kamay, napaatras siya sa takot. Ang kanyang balat ay unti-unting kumakapal. Na nangyayari ito? Sigaw niya. Kinabukasan, lalo siyang naging magagalitin. Dali ninyo sa akin ang lahat ng huli. Sigaw niya sa mga mangingisda, Pero Datu, pagtatangka ng isa, Tahimik. sigaw niya. Nanlaki ang mata ng mga tao. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging kakaiba. Humahaba ang kanyang mga kuko. Tumitigas ang kanyang balat. At ang kanyang mga mata, tila nagiging mata ng hayop. Isang gabi ng malakas na bagyo, muling bumalik ang matandang babae. Nakaupo si Maruk habang nanginginig. Tulungan mo ako. Mahinang sabi niya. Ngunit umiling ang matanda. Hindi ako ang makakapagligtas sa iyo. Sagot nito. Sarili mo lamang ang gumawa nito. Biglang kumulog ng malakas. Umihip ang napakalakas na hangin. At mula sa ilog, tila may puwersang humihila kay Maruk. Ano ito? Napahiyaw siya nang magsimulang magbago ang kanyang katawan. Humaba ang kanyang bibig. Tumulis ang kanyang mga ngipin. Kumapal ang kanyang balat na tila bato. Hindi. Hindi. Sigaw niya habang gumagapang sa lupa. Ngunit huli na ang lahat. Sa harap ng buong baryo, tuluyang naging isang napakalaking buwaya si Maruk. Napatakbo sa takot ang mga tao. Habang si Maruk, ngayon ay isa ng halimaw, ay gumapang papunta sa ilog. At bago siya tuluyang lumubog sa madilim na tubig, narinig ng lahat ang kanyang malakas na ungol. Mula noon, sinasabi ng mga matatanda na ang mga buwaya raw ay minsang taong nilamon ng kasakiman. At tuwing may pinunong mapang-abuso, may isang paalala ang mga tao. Mag-ingat ka, dahil ang taong sobra ang kasakiman ay unti-unting nagiging halimaw